So, ayun nga, partner. Ano nangyari, partner? Eto nga, sabi nga rito sa headline, Michael Yang's associate have gone into hiding. Nagtatago na. At bakit naman? Ang sabi sa balita, associates of former President Rodrigo Duterte's economic advisor Michael Yang, who is being investigated by a House Committee for Drug Links, may have all gone into hiding after being found to have faked their identities and used spurious documents to acquire vast holdings in the country. This was according to Representative Robert Ace Barbers, chairman of the House Committee on Dangerous Drugs, who said the Chinese nationals pretended to be Filipinos so they could engage in a property buying binge, most likely for their illegal activities like drug trafficking. They never showed up. Even the NBI could not locate them. There is a saying that flight is indicative of guilt. The Surigao del Norte 2nd District Congressman said, if they are really innocent, we urge them to come out and explain their roles in the leverage they created. Barber said, referring to Yang's allies, A.D. Yang, Henry Yang, and Elaine Chua, among others. I always say that we have no problems with Chinese nationals doing legitimate business in our country. But doing these illegal drug activities is another story. We have extended all invitations to these people and we have observed due process. Using fictitious documents and corporations, Barber said, the Chinese went on buying sprees and allegedly bought hundreds and possibly thousands of hectares of agricultural and residential lands in the Ilocos region during the previous Duterte administration. Planong ipatawag sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa bilyong-bilyong pisong nasabat na droga sa Pampanga ang dating economic advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang. Pangungunahan ng House Committee on Dangerous Drugs ang hearing. Ayon kay Committee Chair at Surigao del Norte Representative Ace Barbers, pinatawag nila si Yang para alamin po ang kaugnaya sa dating formerly executive na si Lincoln Ong na nabisong isa rin sa mga incorporator ng kumpanyang Empire 999 na nagmamayari naman sa mga warehouse kung saan natagpuan ang droga. Setyembre noong nakaraang taon ang masabat ang mga droga sa Mexico, Pampanga. Bukod po dito, dati nang naiugnay si Yang kay Ong sa kontrobersyal na pagbili ng gobyerno ng medical supplies sa Pharmaly. Nag-motion na dapat po maimbita natin itong Mr. Michael Yang nang sa ganun ay magbigay linaw dito sa usapin tungkol sa kanyang pagkaka-link dito sa kumpanya na kung saan ay siyang nagmamayari ng warehouse na kung saan i-deliver itong 3.6 billion shabu na galing sa Subic. So yun ho ang aming direksyon. Imbitahan siya, hindi ho dahil not as a suspect but of course to shed light dito sa usapin ng kanyang pagkaka-involved. No? Ang gusto lamang po naming malaman kasi dito, doon sa mga dokumentong nakita namin na kung saan itong kumpanyang Empire 999 ay shareholder o meron ding pagmamayari sa iba pang kumpanya na kung saan marami pong mga Chinese names that are involved and apparently are owners of this same corporation. So, meron din palang issue ito, maaaring national security issue na rin ito. Bakit? Marami pong mga Chinese nationals na bumibili ho ng daang-daan hektarya na lupa dito sa atin. No? Yung iba hong na-discover natin, dyan ho sa Mexico, Pampanga, at dito rin ho sa San Simon, Pampanga. No? Obviously, meron hong buying spree na ginagawa itong mga Chinese dito and we should be alarmed. No? Okay. Kasi unang-una, hindi ho itong mga Pilipino. Wala hong patunay na sila ay Pilipino. Although, ang kanilang pinapakitang dokumento ay Filipino passport, na-discover din ho namin in several occasions na maraming Chinese na gumagamit ho ng Filipino passport. At ito'y nakukuha nila dahil sa kanilang mga connection either sa local civil registrars ng area o hindi kaya doon sa PSA. No? Nako. Partner, kasi ganito. Partner. Kasi ganito, partner. Ito dating kinuha. Ito si Michael Yang, partner. Di ba, economic to? Advisor. Oo. At ito ay isa sa mga, syempre, pinaghahanap dahil may link siya
di umano sa Empire 999. Mhm. Na isa, kumbaga, isa sa may-ari or incorporators nung warehouse Kung saan nakita yung droga. kung saan, nahuli yung droga. Yung Sa 3 billion daw yun. Pampanga. 3 billion. Worth. 3 billion. Oo. Worth 3 billion. Pero, wala na yung, hindi nila nahuli partner. Wala eh. Yung may-ari. Pero still partner, di ba? If you're the owner ng property na to, para saan yung warehouse? Oo. Di ba? Kung wala ka namang kinalaman, ba't ka magtatago? Tama. Mm-mm. Di ba? Kung ipakita mo, di ba? The problem is partner. Parang ngayon nila nagdidiscover, bakit nahahayaan na itong mga ibang Chinese na to magkaroon ng late registration na birth certificate? Di ba? So kapag ka nagkaroon tuloy ng ganun partner, ang sabi ni Representative Barbers, nagkakaroon ng birth certificate, nagiging Filipino base sa records, nagkakaroon ng passport. Mhm. Okay? Pero pag tinirace mo daw yung travel partner, hindi ginagamit yung Philippine passport. No? Di ba? So, may Chinese passport sila. Ang pagkakaalam ko, kung sino man yung Chinese dito, hindi pwedeng mag-dual ang Chinese. Walang ganun dual partner. Pag Chinese, alam ko hindi pwede. Does China allow dual citizenship? China does not recognize dual citizenship. Moreover, Chinese citizens who acquire another citizenship automatically lose their Chinese citizenship, which means that if you sponsor your Chinese spouse or common law partner for Canadian permanent residence, they will lose their Chinese citizenship if they eventually become a Canadian citizen. Unlike yung US, di ba? Pwedeng dual citizenship, di ba? Oo. US-Filipino. Oo. Pag sa Chinese, hindi alam ko pwede. Hindi pwede. So kung ikaw ay nag-apply for Filipino, Mag-renounce ka na ng Chinese mo. Oo, dapat Filipino ka na. Pero kung Chinese ka pa rin, hindi pwede. so nandito ka bilang turista, Ganun. alien. Oo. O investor, pwede. Investor. Pero dapat naka-record dyan sa Bureau of Immigration kung anong status mo. Yung pagtitira mo rito. Oo. Ang problema dito, partner, mukhang nakakalungkot mga kayubi, no? Bakit yung late registration hindi masyadong nahihigpitan? Di ba dapat maging questionable na minsan daw nagkakaroon ng birth certificate, parang late registration, 17 years after the birth? Gaya ni Mayor Go. Oo. Di ba? Oo. Parang ganun ang lumalabas investigasyon. Ang masakit, partner, kapag syempre, pagka nagkaroon ka ng birth certificate, legal yun eh. Kasi nakuha mo mismo sa local. Oo. Tapos ngayon, pag nasa local yan, i-endorse yan sa PSA. So, legit na ngayon yung magiging identity mo because of the local. Late registration. Oo, di ba? Yun yung nakakamasakit kasi parang para tayong Pero sa batas ba, partner? Sa batas ba, walang limitasyon ang pagpa-file ng late registration? Depende, partner. Oo. Hindi pwedeng... Okay, ito yan eh. Oo. Ito yan eh. Especially for, partner? Nangyayari... Alien, yung mga Hindi foreigner. pwede. Hindi ka pwede mag-late registration ng birth certificate. Hindi ka naman dito pinanganak eh. Bawal yon. Mag-renounce ka. Ang gusto mo. Okay ng iyong citizenship. O kaya kung Chinese ang tatay mo, nanay mo, Filipina. Oo. So, pagdating mo ng 18 years old, mamili ka. Filipina ka ba o Chinese ka? Okay. Oo. Di ba? At saka po pwede kang mag-apply for... Kasi pag nanay mo, di ba? Pag nanay, Oo. basta sa constitution natin, either nanay or tatay mo or both, Filipino ka. Oo, pero So, kung pag ibang dumating na yung national... 18 years old mo, mamimili ka na. Kasi nga, hindi ka na pwede mag-dual dito eh. Mhm. Di ba? So, mamimili ka kung Chinese ka ba o Filipina ka. Filipino. Ang problema kasi, partner, hindi ka pwede mag-late registration kung hindi ka naman talaga Filipino. Oo. So, ito ang nangyayari kasi, since hindi naman to hindi to na isinasa korte, partner. Pinababayaan to sa lokal. Sa local CV registrar, pero magkukumplay ka lang ng mga requirements. Pero ang mga requirements na to, partner, mahigpit. Hindi pwedeng gawa-gawa lang. Falsified Pag documents. sinabi mo mahigpit, matagal yung proseso. Hindi siya matagal. Basta kompleto ka lang ng papel. Halimbawa, Oo. pakita mo, baptismal mo kasi wala kang records. Oo. So, ang bago ka mag-late registration, ang gagawin kasi niyan, kukuha ka ng negative record from the local kung sa ka pinanganak. Oo. Tapos, pagka wala sa local, di syempre wala. Di pupunta ka rin sa PSA,
negative din yung record mo. So, dalawa yun. Local saka sa PSA. So, pagka mag-a-apply ka na ngayon, alamin mo saan ka pinanganak. Sa hospital ka ba? Kumadrona ka ba? Oo. Pero kung wala itong mga requisitos, Hindi ka dapat pwede. payagan. Una, Oo. kung talagang Filipino ka, nasa na school records mo? Oo. Pictures mo. Mm-mm. Diba? Ano mga affairs ang inatinan mo dito sa Pilipinas? Mm-mm. Kung wala nun, hindi yan dapat pinapayagan. No, So, ito, halimbawa wala nga partner Oo. yung kay Mayor Alicia Go. Okay. Hindi niya alam. Homeschooled siya. Oo. Wala siyang LRN. Partner, ito yung LRN. Pag estudyante ka, number mo na yan for life. Oo. Diba? Sa DepEd, number mo na yan for life. So, pag wala ka dito, sinabi niya sa kanyang sa inimbestigan siya, wala siyang school records kasi homeschooled siya. Oo. Wala rin yung homeschool na tutor niya, hindi naman din accredited sa DepEd. Mm-mm. So, wala siyang records. Di ba red flag na yun? Oo. So, sa madaling salita, ano siya? Illegal. Yes. Bakit napapayagan sa local, umaabot pa sa PSA? Oo. Hanggang sa... Pero syempre, partner, pag legit na yung papel mo, Oo. kasi ginawan legit ng local civil registrar's office, Mm-mm. wala din naman magagawa si PSA. Bakit? I-endorse lang ng local yan eh. Mm-mm. So lahat ng problema, pagka may fake na birth certificate, hindi ko masabing fake eh, Mm-mm. yung gawa-gawang birth certificate na data para sa birth certificate, nagsisimula yan sa local, partner. Oo. O etong yung dating partner, economic advisor Michael Yang. Hindi naman siya sinasabi, partner, na naging Filipino siya. Parang lumalabas lang yung ibang kapartners niya sa mga kumpanya na connected siya. Let's say yung Empire 999, yung Oo. Yata, yung Omni, Oo. saka yung Farmally. May mga tao daw doon na nagkaroon ng registration. Kaya naka-acquire ng property. Daang ektarya ng lupa ng Pilipinas. Diyan sa Ilocos region. Oo, partner. Ang nakakataka, 'di ba? Ang masakit dito, partner. Tandaan niyo mga ka-UB, pinag-usapan na namin 'to ni Jen eh. Hindi pa tayo nagkakaroon ng hindi pa tayo nagkakaroon ng economic provisions amendments na na inaalaw natin yung foreigners makabili Mag-acquire ng ng lupa property. para sa ikalalago na ekonomiya. Oo. Ito, sige na. Pinagdedebatahin pa yan. 'Di ba? Actually, ino-oppose nga yan ng, di ba, ng... Na mga toong ekonomista. At even the past administration, di ba? Kasi ayaw nga nilang pagbabago sa konstitusyon. Yes. Kahit sinasabi, ilang provision lang para sa ekonomiya ng bansa. No. So, ito partner, daan-daan na ang lupang nabenta. Nako. I-assume natin na foreigner sila kasi yung mga birth certificate nila, hindi naman talaga sila Pilipino. Foreigner yan. Umasenso na ba Pilipinas with that? May nakita na ba kayong pag-asenso sa Mexico, Pampanga with that? Diba? Yun partner, diba? Ang problema sa Pilipinas, parang andaling gumawa ng mga peking dokumento para sa pera. Diyan nga lang sa Diba? partner sa Maynila. Sa recto. Ay! Ang dami ng peke. Pero partner. Hindi nga nahuhuli. Ito pang mga may pera, partner, at malakas. Oo. Diba? May kapit. Ang local Ay, dapat nako. ang dyan, partner. Ang local dapat maging mitikuloso. Huwag nilang pabayaan. Kasi pag napabayaan nila yan, partner, magtutuloy-tuloy na yan eh. Dapat sa kanila talaga mahigpit. Well, anyway, itong kay Michael Yang, partner. Tandaan mo, itong si Michael Yang, dinidepensa pa way back ni Pangulong Duterte. Kumbaga, sabi niya, yung kanilang pagkakaibigan, matagal na. Oo. Diba? 1999 nga daw sila unang nag-meet nitong si Michael Yang. Tapos hanggang sa 1999 sila nag-meet, pero 2015 bago siya magpresidente, nag-meet sila ulit. So katagal na, 'di ba? So paano mo masasabi na buo yung friendship niyo kung ang laki ng gap from 1999 at a year before magkaroon ng election, saka lang ulit kayo nagkita? Ano to, para maging sponsor? Pwede ba yun? Diba? Naging kaibigan mo eh. Binisita pa pala, sabi ni Duterte, binisita niya pa to si Michael Yang sa kanyang headquarters sa Xiamen, China. 2015, November. Yung mga panahon na si Pangulong Duterte ay nagdeklara na natatakbo. What for? Kaya ba, sabi tuloy nila, may sponsor si Pangulong Duterte na Big galing time. si China.
Ito ba yon? Bakit niya binisit, di ba? Tama-tama, mga kandidato siya. Oo. Ayan. So ngayon, October 2016, partner, panalo na siya nito. Mhm. Di ba? Kasi 2016 yung election eh. May. So, yun, nakipag-dinner na siya, naging close na sila ni Michael Yang at yung ibang mga Chinese businessmen na mula sa China. O saan sila kumain? Sa China pa yata? O Beijing? Okay. Kala ko Diba? dyan lang sa Ongpin. Hindi, Beijing Sa naman. Beijing. pa. No, hindi naman sa China. Peking Duck Restaurant sa Beijing. Mhm. So, gano'n na talaga kalapit si Pangulong Duterte sa mga Chinese. Kaya, ngayon, itong si Michael Yang, partner, ginawa niya economic advisor na sa akin, siguro sa mas nakakarami, partner, ang dami-daming mga Pilipino na ekonomista. Mhm. Bakit yan? Ba't Bakit siya? si Michael Yang? Bakit si Michael Yang? Okay. Okay, so ang tanong natin, sige, nag-economic advisor mo, lumago ba? Dahil siguro sa negosyante. Kaya nga, hindi, tanong natin. Maraming negosyo. So, ang ano niya rito siguro, ang basehan, makakatulong sa ekonomiya ng bansa dahil sa matagal ng negosyante at alam niya kung paano partner magpapatagbo din. Diba? Sa yung mga paraan, yung mga yung strategiya Oo nga. sa paglalago ng ekonomiya. Magaling talagang advisor. Oo. Si Michael Yang kasi, 2017 partner, di ba? Marami na siyang na-meet. Pinakilala ni Michael Yang kay Pangulong Duterte. Economic advisor siya. O di ngayon, yung father of Pharmally Pharmaceutical Corporation co-owner Huang Chuyen. Yan, kasama yan. Oo. O di sila yung nakabag ng pinakamalaking pandemic supply contracts from the Duterte government, amounting to 8.68 billion that year. At nagkaroon din ng 2.3 billion worth of new contracts in 2021. Magaling talagang advisor. So, Diba? sa madaling salita, maraming mga pumasok Hindi. Na- Tayong nagbigay ng kontrata sa kanila. sa negosyo nila. Oo. Sila ngayon connected sa Pharmally. Mhm. Di ba? Sabi nga nila, kasi lumalabas si Pharmally, wala masyadong kapital. So, sinabi nila, humingi sila ng kapital kay Michael Yang. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Isa to sa mga nabanggit niya. Hayaan natin kasi negosyante, gustong kumita eh. President Rodrigo Duterte defends two personalities involved in controversies about the government's pandemic spending. In his recorded Talk to the People aired Tuesday, August 31, he talks about former presidential advisor Michael Yang and former Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kasi si Michael Yang do negosyante ito, Adre. Hindi naman ito sabihin mo na nagtatapon ito ng pera. May contact ito sa China na malalaking korporasyon at siya ang pagador made their entry here. The senators keep looking for the technical and financial requirements of Pharmally. Wala ka na pakialam dyan. Pharmally is really a Pharmally corporation sa Singapore. Doon yung nag-provide. Ito si Michael Yang, whom I knew for the last 20 years na negosyante ng Davao. Siya yung inutusan ko initially noon nung I made contacts with the Chinese. Siyempre may negosyo, nakikisali. Negosyante. Ano ba magawa mo? Diba? So, kaya yung pag-overprice noon, partner, at mga ghost deliveries, dininailang ni Pangulong Duterte. We go back to what I've been saying since the very start. And I will say this again for the benefit of those who cannot seem to comprehend and those who refuse to understand. I am addressing this statement to Gordon. There was no overpricing which some senators are so desperately trying to establish. Everything was delivered. There was no ghost deliveries, as some senators are implying. Ganon siya kalapit kay Michael Yang. Pero ito bang mga pinagagawa ng mga kasama ni Michael Yang na ngayon ay iniimbestigahan? Hindi niya ba ito naamoy noon?
Lapit-lapit lang sa'yo ni Michael Yang. Or unless, allowed mo. Di ba? Before pa ng eleksyon ng 2016, lumabas yung nireport na sa akin si Michael Yang. Ang report nga sa akin is involved sa illegal drugs. So, naghanap ako ng information kung paano ko mababalidate. Ang report nga sa akin is involved siya doon sa Davao laboratory na labas namin. So, nag-backtrack ako doon sa information na hawak namin before. Fortunately, meron ako nakuha isang tao na merong involvement doon din sa may alam doon sa Davao. So, kinausap ko siya. Pinakitaan namin siya ng mga litrato, yung gallery, yung ibang litrato ng Chinese. Tinanong namin siya kung meron siya makikilala. Naituro niya si Michael Yang. Pero ang sabi niya noon is, yan sir, yan si alias Dragon, sabi niya. Sabi ko, bakit alias Dragon? Sir, may tatong dragon yan sa likod. Balikat niya. So, yun yung naging nabalidate ko na involved nga si Michael Yang sa drugs, illegal drugs. Bakit ito ng special interest sa kanya? Special interest? Hindi man special interest. Kasi investigador ako, pulis ako, di ba? So, normal lang na imbestigahan ko eh. Si Michael Yang, linawin ko lang hindi ako unang naglabas ng pangalan ni Michael Yang. Pero si Michael Yang, 2016, April 2016 pa lang, meron na akong info. Kaya lang, yung info is yun. It took me more than a year para ma-validate yun about kung sino si Michael Yang at si Alan Lim. Si Michael Yang, based doon sa report na isinadmit ko sa kanila, is involved siya doon sa pag-establish ng clandestine shabu laboratory sa Domoy, Davao City na nahuli rin namin, nalansag namin noong December 31, 2004. Ano yan, bagong taon. New Year yan. Ang report is siya ang tumanggap, siya ang nag-facilitate ng dalawang 20-footer container van. Election pa lang, sinabi na sa akin na kasama nga si Michael Yang ni Presidente. At that time, ayoko pang maniwala na, ang nasa loob ko noon is baka hindi alam ni Presidente, ni Mayor ng ano na yun. Gumawa ako ng report. Actually, ito yung report. Ipinasa ko to sa taas for General De La Rosa, kay General Albayalde, kay General Aquino, Director General Aquino, ilang opisyalis ng Malacanang, para sabihin sa kanila na merong dalawang Chinese na laging kasama si Presidente. Baka hindi alam Yun yung purpose ko Baka hindi alam ni Presidente na yung kasama niya is may involvement. Kung hinihingi mo yung concrete evidence, kay Michael Yang walang na-file na kaso sa kanya di ba? Pero kay Alan Lee merong na-file na kaso, na-dismiss. So that is already a definite na involved siya sa illegal drug, di ba? Di ba? Tapos lagi silang magkasama, Alan Lim and Michael Yang. May info about Michael Yang na involved nga din sa Davao. Alan Lim involved sa Cavite, Michael Yang sa Davao, nagsama. Anong conclusion nyo, di ba? As investigator na meron ka ng inclination na involved silang dalawa. Ang conclusion mo doon is nakapenetrate na nga yung sindikato sa taas Yun yung naiisip ko na Kasi kung babasahin nyo rin yung report ko, ang nakalagay dyan sa report ko, yung assessment ko is, Michael Yang Group is nagiging conduit ng sindikato sa pag-import ng shabu sa atin. May access na sila dun sa, sa authorities di ba? Lagi nga silang kasama. Nabasa nila yung report. Hindi naman sila naimbestigahan. Sila Michael Yang, ako ang iniimbestigahan ngayon. Lumabas ako ngayon dahil una, kailangan talagang malaman ito ng taong bayan. Kasi meron akong impormasyon, ibinigay ko sa mga taong may otoridad para aksyonan yan. Gawa ng aksyon. Wala silang aksyon di ba?
Tapos parang ngayon binabaliktad ako na ako na yung involved. Pag siguro alam kong patas na yung meron bang nakikita ko na merong justice, merong fairness. As of now, hindi level yung playing field para sa akin. So after this, hindi na talagang in hiding na kayo, tuloy-tuloy. Andyan si Presidente Duterte siguro. Kung ikamatay ko man ito, okay lang sa akin. At least nasabi ko na sa inyo. Nailabas ko na yung nasa loob ko. Ang inaalala ko lang naman is yung pamilya ko. Part ng serbisyo namin yun eh. Yun yung mahirap doon. Allowed mo ba? Pinayagan mo ba? Hindi mo kino-question? Kaya yung mga anomalya dati sa family, todo pasa ka lang, nagagalit ka pa kay Senator Gordon. Di ba? Kasi pinipigilan niya yung investigation na yun, kaya inaaway niya si Senator Gordon eh. Eh kung sabihin ko sa inyo yung ka, sige daw, anong sagot mo? Saan mo gustong makita tayo? Kalaki-laki ng mukha mo, hindi magmintis itong sampal ko. Bakit, Mr. President, ang pangit ang pinapakita niyo ng tao? Ninakaawan na tayo dyan sa Farmally. Pinuproteksyon niyo na pa. Oh, ngayon, dalawa ang nakasuhan, partner. Si Secretary Duque at saka si Christopher Lau. Eh, sabi nga natin, binak-upan mo si Secretary Duque, wala namang ginagawang mali. Eh, baka kasi nakikinig lang sa payo mula sa taas. Wala naman magawa. Kumbaga, ipit lang si Secretary Duque noon at kailangan lang mag-yes na mag-yes kasi may nagkukumpas. Diba? Ano say mo? Pagbabakuna Ano? anti-rabies sa mga aso, hindi pa daw nasisimulan. Ganon? Ano, unahin muna natin yan? Ang report, ipasok muna natin, partner. Mag-iisip Hindi, ka muna ng sagot. Mag-iisip muna ako. Alam naman natin, partner, nandyan na. Diba? Yung investigasyon. Okay? At nano naman, partner, diba? Na kasuhan naman. Ng plunder ba? Itong si Duque. Hindi, Duque. graph lang. Graph lang, si dating DOA Secretary. Oo. Oh. Saka si Christopher Lau. Kaya nga, hindi ba siya sacrificial lamb lang? Si former secretary. Oo, kasi di ba secretary ka lang eh. Sino ba mas mataas sa'yo para magkumpas na gumawa kayo ng ganyan? Well, Ito sa akin lang, partner, mga ka-UBA, just to analyze it. Pinuputakti na dati si Secretary Duque. So, kumbaga, inaalam na kung may anomalyang nagagawa ito si Secretary Duque, pero pinagtatanggol pa rin ni dating Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, talaga siguro, baka talagang walang alam si Secretary Duque. pero imposible din, partner. I mean, hindi naman ibig sabihin na walang alam siya sa... Alam niya. Alam niya. Pero, Oo. wala siyang kamay dun. Ganon. Kasi otherwise, sisitahin na siya ni Pangulong Duterte. Oy, anong anomalya yan? Di ba dapat maaamoy niya na yan? Laki-laki kaya ng Intel fund niya saka confidential funds niya. Hindi niya makikita kung merong anomalya sa tabi niya. Ayan, parang every Monday ba yung kasama niya ito sa pag-uulat sa bayan? Tapos hindi mo yan maaamoy. Nagsusumigaw na yung nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee na ang tinuturo. Diba dati inimbitahan din siya? Ayaw nga, pinigilan nga ni Pangulong Duterte. Nang umattend, oo. Oo. Diba? At sinabi niya, wala ka namang kasalanan, ba't ka magre-resign? President Rodrigo Duterte defends the health department from allegations of corruption stemming from the recent Commission on Audit report. So the issue of whether the money has been stolen, that is pure bullshit. Imposible magnakaw ka ng 67.3. He adds COA should stop publishing its audit report since they put government officials in a bad light. Stop that flagging. God damn it. You make a report, do not flag. Do not publish it because it will condemn the agency or the person that you are flagging. The flagging is spelled F-L-A-G-G-E-D. Ang ginagawa ninyo is F-L-O-G-G-I-N-G. Flagging. Hampas. Huwag ka munang mag-audit
hanggang hindi pa natapos ang trabaho ko. Yan lang naman sana hinihingi natin. Despite all these and the other allegations hounding the health department, Duterte still refuses to fire Health Secretary Francisco Duque. Wala ka namang ginawang masama. Bakit ka mag-resign? Senators call out Duterte for his remarks during his weekly talk to the people Monday night, August 16. Senator Panfilo Lacson reminds the president COA is a constitutional independent body which has a mandate to perform and no one can dictate on them. Opposition Senator Francis Pangilinan asserts it is the DOH that should be castigated for its incompetence. Senator Risa Hontiveros argues the recent surge in COVID-19 cases is a clear indication of Duque's failure as health chief. Senators from both the majority and minority blocs earlier called for Duque's resignation after the Senate investigated corruption allegations hounding the Philippine Health Insurance Corporation. Hindi siya pinag-resign. So, why? Bakit? Di ba? Ngano. Bisaya yung partner. Ngano. Di ba?